Okay, bago tayo magsimula sa ating video mga bro, ay shoutout muna kay Sir Nestor Villamor ng Cagayan. Yan, bali ang sabi dito ay okay yan Laritek, pa shoutout mga kapatiran ng Cagayanos. Sabi dito, Manong Ray Dayakos, asawa ko na si LB, si Mamang Ruseng, ED Baliwag, LD Kati Ricky. Okay, shout out po sa inyong mga taga Cagayanos. Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ngayon naman ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng booster para sa ating solar panel, para lumakas yung ating solar panel mga bro. Okay, bali ang kailangan lang natin mga bro ay capacitor. Itong mga capacitor na ito mga bro ay galing dito sa sirang amplifier kinahoy ko. Ayan, bali kailangan din natin mga bro ng 5 diode. Yung 4 na diode ay para sa kanyang input at yung isang diode ay para sa kanyang output. Okay, so sundan nyo lang mga bro para magkaroon na naman kayo ng idea sa video ito. Unang-una mga bro ay kukoneksyon natin yung capacitor natin. Bali ipaparallel lang natin yan mga bro. Diretso lang yung kanyang positive, yung connection niya, tapos yung kanyang negative dire-diretso lang. Ayan, parallel mga bro ang kanyang connection. Okay, simulan na natin mga bro. I-connection natin yung capacitor natin. Ayan o, bali ang haba ng capacitor na ito mga bro ay 3 inches at yung kanyang bilog ay 1.5 inch o 1.5 inches yung kanyang bilog. Okay, so i-connection na natin mga bro at itatap natin dun sa ating controller. So applyan lang natin. Applyan natin mga bro yung mga terminal nya para madaling mapakapit. Okay mga bro, gagamit tayo ng number 14 na single wire para sa ating connection. Okay mga bro, na i-connection na natin yung ating positive. Ayan, dire-diretso lang yan yung kanyang connection. I-connection naman natin yung ating mga negative. Ayan. So puputulin natin yung wire. Okay, putulin natin dito. Applyan natin ulit para madaling mapakapit. Okay, na i-connection na natin yung ating negative. Ayan, putulin natin dito ulit. Okay, ang susunod naman mga bro ay bubuuin natin yung diode natin, yung bridge type natin. Okay, bali ang gagawin natin mga bro kapag bridge yung diode natin, ang gagawin nyo yung parehas na may puti, pagsasamahin nyo, tapos yung
parehas na walang kulay na puti, pagsasamahin nyo din, ito yung ating magiging negative papuntang capacitor. Tapos itong dalawang may puti, ito yung pupunta sa ating positive ng capacitor. Tapos ito naman, pagtatambalin natin yung walang puti, tapos yung may puti, tapos yung walang puti, saka yung may puti. Ganun yung kanya. Okay, so pagtambalin natin. Okay mga bro, napagtambal na natin yung may kulay na puti at saka yung walang puti. Ayan, ganun din dun sa kabila. Ayan, ito yung magiging kuha natin papunta sa solar, o dito natin i-connect yung solar panel natin. Easy yan mga bro, kahit baliktad yung pagkakabit dyan ng solar, okay lang. Okay, so i-connection na rin natin dun sa may capacitor natin. Yung may dalawang sign na puti, yun yung ating i-connect dun sa positive ng capacitor. Tapos yung dalawang walang sign na puti ay dun natin kukonek naman sa negative ng capacitor. Okay, i-connect natin mga boss. Okay, na-connect na natin mga bro. I-connect na rin natin yung isang diode dun sa ating output. Itong isang diode. Yan dun sa positive ng capacitor. Okay, dito. Bali, ang i-connect naman natin mga bro ay yung walang sign na puti. Okay, i-connect natin. Ayan. Okay, bali ito yung mga bro, ito yung input natin galing sa solar ito ah. Dito natin kukunik yung ating solar panel. Tapos dito naman, itong may sign na kulay puti, ito yung kukunik natin dun sa positive ng controller natin. Tapos yung negative, ito, kukunik din natin sa negative ng controller dun sa kanyang input. Okay, lagyan natin ng wire mga bro. Okay, lagyan natin ng lagyan natin yung fan natin sa negative. Okay mga bro, nalagyan na natin ng wire na negative, yung ating negative. Okay, so pwede na natin ikabit dun sa ating solar controller na natin. Ayan. Okay, tanggalin natin yung wire na galing solar. Ayan, ito yung ating positive. Tapos tanggalin din natin yung negative. Ayan, hugutin na natin. Ayan. So tingnan natin mga bro kung malakas yung spark ng solar. Ayan lang mga, ayun lang yung kanyang spark. Ayan, bali 23 volt yun mga bro. Okay, connect na natin yung galing sa solar. Ito. Ayan, pero bago yan ay applyan muna natin ng panghinang. Bali dito sa input natin mga bro ay kahit baliktaran yan, okay lang. Dahil dito yung AC ng ating bridge na diode. So i-connect na natin yung wire natin. Yun, medyo nag-spark yung capacitor natin. Sigurado yan mga bro, nakargahan na ng voltahe yan galing sa solar. Okay, nakabit natin. So subukan natin ganyan.
Yan. Subukan natin pag-sparkin kung malakas yung kanyang spark. Okay, subukan natin pag-sparkin mga boss. Ayun oh, lakas oh. Yun oh. Okay. Subukan natin i-connect dun sa ating controller. Okay, connect natin yung ating negative. So ayan mga bro, kung mapapansin nyo. So ayan mga bro, kung mapapansin nyo ay hindi pa siya nagcha-charge. So i-connect na natin yung ating positive para mag-charge na yung natin, battery natin. So ayan mga bro, nagcha-charge na siya oh. Ayan. 12.3 siya kasi mga bro, gumagamit tayo ng inverter. Ayan o, ayan, tapos may mga ilaw, tapos gumagamit pa tayo ng panghinang, yung pinanghinang natin dun sa capacitor natin. Ayan, so okay na siya mga boss, nakakonect na yung natin, solar booster natin oh. Ayan. So dito pala mga bro, kung gusto nyo ng yung bakal na diode, mas maganda kasi ito umiinit ito kapag ka nagcha-charge. Mas maganda, mas matibay kung yung bakal na diode pati dito. Okay, madali lang yan mga bro. Kung halimbawa gusto nyong gayahin, dali lang yan. Maganda kasi kapag ganyan, magi-stack yung voltahe ng natin dito ng solar natin kahit mahina yung araw. Okay, so ganyan lang mga boss, at maraming salamat ulit sa inyong panonood, at kita-kita na naman tayo sa susunod mga video ko. Okay.